Nako, eto na po. Tila yata kinampihan ng Malacanang si Senator Rodante Marcoleta. At pag-uusapan din natin, etong si Tarela po, tila ata urong yagbol. 'Di ba? Urong yata ang kanyang tapang, no? Natakot siya sa debate. Ang dami niyang dahilan. Ang dami niyang dahilan kung ano mga dahilan niya. Iba-iba po mga dahilan niya, no? Dahil alam naman natin si Senator Rodante Marcoleta, hinamon yung tatlong bugok, no, ng debate. Ngayon, sa topic na ito, doon sa topic ni Senator Marcoleta na i-OP, syempre, yun dapat pagtalunan. Hindi naman pagtatalunan friendly debate niya May mga dapat ayusin, mapag-usapan, na medyo may pagtatalo, syempre, konti yan, di mawawala yan. No? Yun ang inaano ni Senator Dante Marcoleta. Ngayon, umurong yata itong si Tarela. Pero may sagot po si Tarela. Painggan po natin. Ang pinakaayaw ko sa lahat ay yung sasabing i-give up na natin yung laban natin sa West Philippine Sea. At i-give up na natin ang Kalayaan Island Group dahil you're undermining our own position. Ngayon lang, October 10. Ang tigas talaga ng baon na ito, no? Sir, napaliwanag na nga, di ba, sa Senate? Alam na panood mo, di ba? Ba't di ka naniniwala? Pinagpipilitan mo sa mga Pilipino ipaunawa na ginibap ni Senator Marcoleta. Bakit? Mawawala ba sa naratibo? Ha? Mawawala ba sa naratibo? Ha? Ngayon may pakampi-kampi pa kunwari siguro yung Malacanang para hindi mahalata. No? No? Hindi natin alam. Pero kinampihan sabi. Ngayon, sir, hindi ka ba nakakaintindi, sir? Ha? Hindi mo ba, halimbawa si Senator Marcoleta nagpaliwanag na, hindi pa rin mapapatawad yun? Ha? Hindi ka pa rin ba makikiisa? Ha? Ganyan ka pa rin talaga? Ha? Sino ka? Ha? Ikaw ba yung binabayaran namin na taxpayer kami na ganyan ka umasta? Ito na ba yung ng public servant na binabayar natin ganito umasta? Bakit ganyan ka, sir? Bakit ganyan ugali ng mamang ito? No, tataka lang ako Bakit ganito ugali nito? Antindi, walang kapatawaran. 'Di ba? Yung give up na yun, sir, isang pagalit lang yun, isang sermon yun. Ay, para i-search nyo, parang strategic threat o empty threat kung tawagin. Na tipong, sabi ko nga sa'yo, walang pinagkaiba yan dun sa sasakyan na isang taon nyo nang hindi nirehistro yung sasakyan Mga anak ko, mga pamangking ko, irehistro nyo na yung sasakyan. Mahal na mahal ko yung sasakyan na yan, binili ko pa yan para sa inyo, mahal ko rin yan, mahal ko rin kayo. Ayaw nyo i-rehistro o ibenta na yan, i-give up na yan. Huwag na natin ano yung sasakyan na yan, i-give up na yan. Ginawa ng anak mo, pinirehistro yung sasakyan. Pero ayaw mo talaga, hindi mo paparehistro. Ginawa mo lang yun para matuto sila, para magkaroon ng pagkilos. Sir, gano'n ang sabi ni Senator Marcoleta, sir, hindi ka ba nakakaintindi, sir? Sir, okay lang, sir, di ba tayong dalawa? Tayong dalawa lang, sir, Sige na, sir, promise, sir, Ikaw mag-open ng topic, ikaw na bahala, sir. Debate. Pag naipit ako, sir, hindi na ako papakita sa social media, sir. Aalis na ako, sir. Sige, sir, promise, sir. Sige na, sir. Di ba? Hindi kasi parang matapos na, sir, Andahin mo sinasabi, kakasaka ba sa debate o hindi? Di ba? Ang pinakaayaw ko sa lahat yung sasabi, i-give up. Hindi niya ginib up, pinagpaliwanag niya. Palagay natin mali si Senator Marcoleta, no? Hindi mo ba mapapatawad yung tao? Pero hindi siya nagkakamali doon. Kasi sabi ko nga, empty threat tawag doon Para sa akin empty threat. Yun yung pinexplain ko sa'yo kanina sa kotse, yung rehistro, parang ganun. Sir, palagay lang natin na mali si Senator Marcoleta. Hindi ka ba kontento nag-explain siya sa Senado na hindi niya ginibap? Hindi ba sapat sa'yo yon? Hindi pa sapat sa kanya yun. Hindi pa sapat sa kanya yun. Di ba? Hindi ba sapat sa yun, sir? Ganun lang ba talaga ang ano mo talaga? Gusto mo ipagpatuloy yung sayo? Grabe ka. Sasabihin pa ng mga nila Kiko, ipaglalaban ng Pilipinas. Saan yung pinaglalaban ng Pilipinas? Iniinit nyo ulo ng Pilipino. Kung mahal nyo Pilipinas, hindi nyo iinitin ang ulo ng Pilipinas laban sa China. Kasi para lumalabas, tinuturuan nila lumaban ng Pilipinas sa China Diba? Kayo na lang lumabang gusto nyo. Ang gagawin namin, paglalaban namin ng WPS, pero hindi namin lalaban ng China sa maling paraan, sa katulad nyo. Tama, mali. Ipaglalaban namin sa tamang paraan, Kayo dapat ang may otoridad diyan. Ayusin nyo ang WPS na mapa sa atin, hindi lang sa papel, kundi sa mapa atin talaga ang papel. Ayusin nyo na. Ayusin nyo na. Ayaw nyo? Give up na yan. I-give up na yung Kalayaan na yan. Ayaw nyo Kuha nyo. Sinabi ko pero di ko gagawin. Empty threat, parang ganon. Di nakuha nito.
Pati yung lowest rank na sinasabi nyo, ilabas nyo. Yung lowest rank na sinasabi nyo, mamang yon. Lucifer yon, si Lucifer. Tawag ko doon, Lucifer eh. Labas nyo yung mamang yon. Hindi makaunawa yung mamang yon. Lowest rank na si Senator Marcoleta. Ang daming takot doon eh. Oo, ayaw banatan yun eh. Oo, sa Facebook, ako lang buwabalat doon eh. Oo, inamon kong debate yun eh. Yeah? Takot sila doon eh. Bakit? Kasi hindi sila makakapal doon. Talagang ano yun eh, magaling yun eh. O, tignan natin galing natin. Tignan natin galing ko sa galing niya. Ha, debater ako ng Biblia versus yung tao na yon. Sige nga. O, pahinga natin si Senator Dante Marcoleta sa kanyang pahayag. Ito yung kagahapon balita to. Ariel, kasama si Justice Carpio. And sino ba yung professor ngayon? Patumakan. Para sa isang friendly debate. Bago pa yung pagpunta doon. Ayan malinaw sir hinamon kayo sir sasabihin mo, ang pinaka-ayaw ko sa lahat, yung sasabihin, i-give up natin. Kaya niya sinabi to, kung sakaling magkadebate, ito pagdidiinan niya. Ba't mo sinabing i-give up? Alam niya, hindi kaya explain ni Marcoleta eh. Senator Dante Marcoleta, ako po mag-i-explain para sa inyo ang gusto nyo. Alam ko po, syempre, si Senator Marcoleta marami ng isipin. Nahihirapan ng minsan. Alam mo, hindi naman sa pagiging, hindi magaling ni Senator Dante Marcoleta, no? May mga bagay talaga na pressure din ng tao. No? Napipressure siya sa kung ano gagawin, ano uunahin. Kaya gusto nyo isama nyo ako, Senator Dante Marcoleta. Ako magpapaliwanag sa mga to. Kung ano ibig sabihin ng give up na sabi to. Hindi nila kaya unawain eh. Oo. Senador Rodante Marcoleta ng debate sina Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, at Maritime Security Expert Professor J. Batong. Di ba kamukha ni Lucifer? Hulaan nyo ko sino. Hindi kayong dalawa, alam na namin kami nag-uusap dito. Bakal. Tugod niya ni Marcoleta sa imbitasyon sa kanya ni Tariela na sumama sa Maritime Domain Awareness Flight kasunod ng kontrobersyal na pahayag ni Marcoleta na i-give up o isuko na lang ang Kalayaan Island Group. Ang gawin natin po para madali, i-give up natin yung KIG. Putol. Di ba? Kakaiba talaga nyo sa to, putol. Bakit kayo nabumutol ng video? Kung kaya kayo putulin kong video, sabihin ko rin ito, ipalabas ko to, tapusin ko na tong video to, sabihin ko, sinabi ng news na to, putol, si Senator Marcoleta daw, give up na daw, magagayat si Senator Marcoleta niyan, aawayin kayo. Kasi pinutol yung video eh. Di ba? I really wanted to bring Senator Marcoleta and Congressman Marcoleta para malaman nila, na sa pag-asa may mga komunidad ng mga Pilipino. Pinagpipitan talaga na itong tao na to, na may alam namin may komunidad doon, ha? Parang gusto niyang palabasin, hindi niya alam may mga komunidad doon. Ibig sabihin pala, kung wala palang komunidad doon, so ibig sabihin hindi na mahalaga yon. Kasi para sa kanya mahalaga na may komunidad doon, hindi niya alam may komunidad doon, ibig sabihin mahalaga kasi may komunidad. Therefore, pag wala palang komunidad, ano nahatol mo? So ibig sabihin, kaya mo sinasabi ako may komunidad, nagtatawag ka ng pansin sa taong bayan. Correct? Huli kita doon! Huli kita doon, boy! Boy, huli kita doon! At ito ang pinaka-importanting dahilan kung bakit ito tinitindigan ng Armed Forces of the Philippines. Ito ang dahilan kaya titindigan ng Armed Forces. Ulit natin may komunidad ang mga Pilipino at ito ang importanteng dahilan. Ito ang napaka-importanteng dahilan ng bakit ito ay tinitindigan ng Armed Forces of the Philippines. Ibig niyo palang sabihin, ikaw sir, kaya niyo tinitindigan niya kasi ito ang pinaka-importanteng dahilan. Paano kung wala pala yung mga yan? Okay lang sa'yo? Kung halimbawa si Senator Marcoleta, sige, pamimigay talaga yan. Okay lang sa'yo kung kahit walang komunidad? Ha? Ibig niyo palang sabihin, kaya pala importante kasi may komunidad. Ha? Alam mo sir, mahalaga yan. Kung may komunidad man yan o wala, mahalaga yan na hindi dapat ipamigay. At hindi naman yun ang gusto ni Senator Marcoleta. Ewan ko ba't mo pinasisiksikan na sinasabi mo yan. Na laging mga taong bayan, laging period mo sa dulo. Mahal namin taong bayan. Si Kiko ganun din. Di ba? Mahal namin taong bayan, mahal namin taong bayan. Ikaw ganyan-ganyan din. Alam namin yung giving yan. Sabihin niyo Senator Marcoleta, makapili, pro-China, iba sa kanya sabi, meron ba namang ganun tao? Nasa Pilipinas, dito lumaki, magsasaka, lumaki, religyoso, dito na buhay, tumakbong presidente, sabihin nyo, sa Pilipinas, ayaw sa Pilipinas, bibenta ang Pilipinas, anong utak meron kayo?
Ha? Kahit bata, wala niyan. Ha? Bakit? Masamang tao ba si Senator Marcoleta? Okay sana kung bihira siya magpakita, hindi siya nagpapakita sa Pilipinas. Okay sana kung nagpayaman lang siya bilang isang negosyante. Wala siyang pakialam sa Pilipinas. Hindi, tumakbo pang senador eh. Tumakbo pang senador, nagreliyoso pa siya, lahat. Dumaki siya, magsasaka siya, pinupuntahan niya kada ano. Sabihin niyo pro-China? Anong meron utak kayo? Iniinganyo niyo lang yung tao para maakit niyo sa 2028. Hindi ikaw yun ha. Pariringgan ko lang kayo, tamaan kayo. Iniinganyo lang yung tao para sa 2028 sa ganon, lumakas ang impact nyo at ngayon, sinisimulan nyo na. Ng Philippine Coast Guard at hindi ito dapat ipamigay. Hindi dapat ipamigay. Sino pamimigay? Dapat to dapat to kasuhan ni Ewan ko lang kung pwede yun Kasi pinagpipilitan parang ayaw talaga Parang sa akin lang, sorry ako lang, palagay ko lang yun Kumasa si Carpio sa hamon ni Marcoleta. Yun ang maginaganda, kumasa ka. Kumasa po. Pero dapat ang topic daw ay kung legal bang may WPS at kung ang mga isla at bahura sa Calayan Island Group ay bahagi ng WPS. O, mo talaga, tuso talaga. Diba? Tuso, yung tumukso kay Kristo, diba? Tuso. Sino ba yung tumukso kay Kristo, diba? Sino yung tumukso kay Kristo sa ilang? Doon sa ilang. Sino tumukso sa kanya? Kayo sumagot. Tuso talaga, diba? Hinamo siya ng debate, ha? Tapos, yung gusto niya, dapat daw, ang pag-usapan, ito, mali ka dyan, sir. Sir, ang pag-uusapan, yung hindi pagkakaintindihan, hindi yung alam mo, hindi yung tama. Yung sinasabi mo, syempre, tama yan Maaring tama yan Parehas kayong tama dyan Ibig ko palang sabihin, pag si Senator Marcoleta, hindi ko masa dyan sa title, sa topic mo duwag si Senator Marcoleta. Hindi. Huwag ganyan, sir. Napaka-unfair mo. Napaka-unfair mo. Ang manggagaling ang topic sa debate, tamo siya yung sasabi ng lowest rank kay Senator Marcoleta, pero hindi niya alam ang procedure ng friendly debate. Sir, manggagaling ang debate, sir, mapagkakasunduan ng arbiter. O, halimbawa, sino ba arbiter to? Si Soto, pwedeng gawin. O, ito ba, ano ba pag-uusapan? Yung hindi pagkakaintindihan, yun ang pag-uusapan, hindi yung magmumula sa'yo. Diba? Sir, kung lowest rank si Senator Rodante Marcoleta sa paningin nyo, senador yon, ang dami ng experience noon, 72 years old na yon. Tapos abogado pa, sinabihin yung lowest rank. What if pa kaya kaming taong bayan, anong tingin nyo sa amin? Sige, anong tingin nyo sa amin? Lowest rank siya pagdating sa abogado lang. Lowest rank. Pero, ibig sabihin, andun yung pagkatao niya, yung talino niya, intellectual niya Ando dun nakasalalay sa kanya So, ibig sabihin, ako, lowest rank din ako, kumpara kay Senator Rodante Marcoleta. Pero, nai-explain ko, kung ano naiintindihan ko, kung ano yung nangyayari. At naiintindihan ko, hindi ka pwedeng pumili ng topic mo. Dapat, manggaling sa gitna, hindi rin kay Senator Rodante Marcoleta. Kasi lalamang si Senator Rodante Marcoleta, yung nakakaintindi na ano yung pinaglalaban. Parehas tatanungin ano ba pinaglalaban? Ano ba kaya nagamo ng debate, bakit ano yung hindi pagkakaintindihan? Pwede na yung manggaling kay Senator Marcoleta, pero isasala yan. Halimbawa, Senator Marcoleta, ang topic mo ganito. Kasi kung ito lalatag mong topic, alam mo na yan Tama yan kung sakali Di ba? Para mo sinabi na, sige, ang topic natin, ang sibuyas nakakaiyak. Ang sibuyas nakakaluha. Lamang ka na, kasi nakakaluha naman talaga ang sibuyas pag hinayat mo. Di ba? Ano pagtatalunan? Huwag ganun, sir. Yung KIG na lang, yung EEZ, nasa labas ba ng ang KIG? At siya isang give up, pagtalunan nyo. Pareho namang naniniwala sina Tariela at Bagogbakal na hindi pang debate ang soberanya at sovereign rights ng Pilipinas. Hindi daw pang debate, ano ginagawa nyo? Ano to mga to, no? Si Senator Marcoleta, pag sasalita, nire-rebat nyo sa programa ng iba. Nagpapa-interview kayo, ay mali yun. Tapos i-rebat din ni Senator Marcoleta, i-debunk nyo rin. Anong tawag doon? Napaka-ano talaga, mapapagpaimbabaw talaga itong mga to, no? Sipin mo yun. Hindi na ito pinagdebatihan yan. Akala kasi nila sa debate, yung paghaharap lang. Mali. Halos debate na rin yun kahit sa TV lang Pagtatalo na, agrumento na yun. Kumbaga, ito sa akin, ito sa'yo. Diba? Gusto talaga nilang paniwalain ng Pilipino. Sabi ni Tariela, tungkulin ni Marcoleta bilang senador na itaguyod ang mga karapatan ito. Tungkulin niya talaga. Kaya tutulungan kayo Kaya nga sinermonan kayo Kaya nga sabi, asikasuhin nyo na para maitala Kung ayaw nyo, i-give up na yan. Ayaw nyo asikasuhin
Oh, pero siyempre, ano lang yun, ayaw ni Senator Marcoleta, sinabi lang yun para asikasuhin, di ba? Ano yun? Pag ano na yun, pag aasikaso na yun, ano pa? At nanumpa siyang magiging tapat sa Pilipinas Oh, nanumpa siya. Kita niyo naman, senador siya. at susuportahan ang konstitusyon. Oh, sinusuporta niya ang konstitusyon, di ba? Nagalit niya siya, di ba? Hindi na lang walang due process si Pangulong Duterte, nagalit siya. Oh. O baka naman kasi hinahanapan yun ng butas si Senator Rodante Marcoleta. Para kay Batong Bakal, ipapakita lang ng debate sa buong mundo na hindi tiyak ang soberanya at karapatan ng Pilipinas dahil mismo ang mga opisyal nito ay nagdedebate kaugnay rito. Sir, doon na lang sa agawan ng teritoryo, alam na ng Pilipinas yan. Huwag mo kaming anuhin, sir. Alam na ng Pilipinas yan. Hindi dahil sa debate, lalong yung soberanya ng Pilipinas na apakan. Doon lang sa pagdala ng Tatay Digong ng administrasyong ito, doon na natapakan ang soberanya natin. Yung ninakawan tayo ng sariling kalahi natin, tahimik ang ibang senador, at tahimik yung iba dyan, yun, inaapakan na ang sarili natin soberanya ng ating kalahi. Kaya huwag kayong, pagdalalaman ng ibang bansa, akala nyo kung sino kayo, na, samantalang yung kalahi nyo, pinagnakawan kayo, ano ginawa nyo? Tahimik kayo. Nung China, may nangangatwirang mga senador, ipinaglalaban, katulad ni Senator Rodante Marcoleta, pinaglalaban ng WPS, na, gawin, itala nyo, opisyal nyo, ayaw nyo. Nililin lang nyo, taong bayan. Oo. Di ba? Kung ako nga lang, marinig ako ng buong Pilipinas, hindi makakatutol sa akin itong mga to Promise. Di ba? Akala sa akin, vlogger-vloggeran lang ako. Hindi ako vlogger-vloggeran lang. Di ba? Sa plenaryo kanina, muling iginiit ni Marcoleta na na-misinterpret lang ang kanyang sinabi. Na-misinterpretan talaga. Hindi ko sinasabing hindi atin yon. Teritoryo na Okay, tapos na tayo dyan. Dito tayo kay, dito tayo kay, kay Auntie Claire. Mamaya na yan. Kay Auntie Claire muna. Ate, yung mga pektanggol. Kapag ikay produkto, madali kasing maging matapang ang problema. Ay, Paano ano ba? kung tayo Binibenta The military Sandali. capability of China is Sandali. very vast. They have between 1,200 to 1,500 fighter planes, including fourth generation fighters, Sandali, J-10, J-16, J-7 variants, and fifth generation J-20. Yung ating pong ginagamit Ano ba yun? na Korean-made na aeroplano, baka pagka nadaanan ng fighter plane ng China, hindi na kailangan na gagamitan ng missile, baka bumagsak. They have around 7,000 to 9,000 tanks, 4 active Ito muna. aircraft carrier, 6 conventional submarines, 12 new Wag yan, nagkamali ng play, no? Nabagla na, ito, dito tayo kay Auntie Claire, ha? Kay Auntie Claire tayo. Ito po ng treason ay dapat mo po na merong actual state of war. So, wala naman po tayo sa ngayon na wala po tayo sa estado ng actual state of war. Una-una, kung ano man po na pagdidibatihan sa Senado, ginagampanan lang nila ang kanilang tungkulin. At Di ba? Ginagampalan ni Senator Marcoleta. Sino ba nakikipagdebate sa Senado? Si Senator Marcoleta. Di ba? Hindi naman si Kiko. Di ba? Sumasagot na si Kiko. Si Senator Marcoleta nakikipagdebate. So, kinakampi si Senator Marcoleta. Tinanong kasi ng media kung meron bang pagtataksilan sa bansa nangyayari. Sagot ni Claire, wala na. Ginagampanan na kanilang trabaho. Buti nga sa inyo. May nagawa ka rin tama kahit paano. meron po tayo sinasabi na freedom of expression. Pero ang nais din po ng Pangulo, maipahatid ninuman ng bawat Pilipino kung ano ba ang ating karapatan sa ating teritoryo, kung ano ba ang interest natin sa West Philippine Sea. Ganun pa rin po ang posisyon ng Pangulo. Wala pong anumang bahagi ng teritoryo natin o anumang interest ang iso-surrender sa anumang foreign power. Pero dapat din po tayo maging tugma sa ating ipinapahayag. May kasabihan nga tayo, ang magtanim ng hangin, bagyo ang aanihin. Okay. Alam nyo kasi, mga kaibigan, ito kasi, dito kasi sa sitwasyon na to, pag kontra ka sa isang sinasabi ni Senator Marcoleta, lahat ng sasabihin niya, mali na. Tandaan nyo yan. Lahat ng sasabihin niya, wala nang tama lalabas sa bibig ni Senator Marcoleta. Kahit pag sinabi niya halimbawa 1+1, kahit alam mong 2 sagot, ayaw mo pasagutin ni Senator Marcoleta, gagawin mong pen. Tandaan mo yan pag galit ka sa isang tao. No?
O, pakinggan natin si Senator Rodante Marcoleta. O, pakinggan natin si Senator Rodante Marcoleta. Ang pong nag-interpolate, nagkaroon po ng pangyayari. Nung panahon na ako po nag-interpolate, nagkaroon po ng O, Tarela, Carpio, pakinggan nyo to. misconception about the West Philippine Sea at saka yung ating exclusive economic zone. Kumbaga po sa pagluluto natin, Mr. Chair, ang nangyari po, nagluluto po tayo ng simpleng ulam lang, naging chop suey po. Kasi, kinumukontra to, mga to. Pag nagsalita ka dyan, Tarela, nagsalita tong si Senator Marcoleta about sa WPS, kung may mali man sa isa't isa, pag-usapan nyo, hindi yung bida-bida kayo, eto kami, alam namin yan. Para sa isang sa isang opisina, may meeting kayo no? May meeting kayo. Pinalit lang natin naging opisina. Kapag ba nagsalita yung isang opisina, ay ma'am, dapat itapon natin yung aircon. May magagayat ba sa'yo? Hindi! Ba't mo tatapon yan? Ba't mo tatapon yan? Suggestion niya lang yun eh. Suggestion lang yun. Di ba? Parang ganun eh. Dapat magkaisa kayo. Hindi, ganito gawin natin. Ganun nangyayari sa Senado. Sa tapos kukontrahin nyo si Senator Marcoleta. Nung maging chop suey po, lalo pa pong lumaki sapagkat meron pa pong napakaraming mga tao ang sumausaw at naglagay po ng seasoning. Isa po sa taong sumausaw sa issue, Mr. President, ay yung dating Justice ng Korte Suprema, si Justice Carpio. Kala mo ang galing eh. At saka yung isang profesor yata ng Universidad ng Pilipinas, nangangalang J. Batong Bakal. Napakasimple. Hamunin yung debate eh. Inahamon kayo ni Senator Marcoleta, lumabas kayo. Ano kayo ngayon? Ang alam ko, pag ayaw sa debate, isa lang ibig sabihin. May iniiwasan, ayaw malaman. Ayaw maipit. Kaya pag naipit ka, ibig sabihin, meron kang bagay na hindi mo alam, na simple lang, na nandiyan sa WPS, at pag tinanong sa'yo, may ipit ka. Hindi nga. Kanya-kanyang iwas na eh. Unang gusto ko lamang pong matukoy noon, Mr. President, na dahil nga po sa mga batas na ginawa natin, nung dinidefine Kung biruin. natin ang West Philippine Sea, isinama po natin yung Kalayaan Island Group. Sinasabi ko lamang po na kaya tayo nagkaroon ng matinding hindi pagkakaunawaan. Marami po kasing sektor na nagsabi na ba't nyo pa pag-uusapan yung West Philippine Sea? Nanalo na tayo sa arbitral tribunal at na-define na nga ang ating exclusive economic zone. So ang nangyari po, akala nila yung exclusive economic zone, siya na rin yung West Philippine Sea, hindi po. Yung una, hindi nila alam yan. Nung sinabi si Senator Marcoleta, alam na nila yan kunwari. Alam mo na, di ba to? Iba yung tono nila. Alam na namin yan. Yung Kiko, yung si Kiko Matching, sinabi ni Senator Marcoleta yan. Iba ang easy dun sa West Philippine Sea. Hindi tumututol si Kiko Matching, no? Tapos ilang araw, 2 days nakalipas, pinost niya sa Facebook. Sinabi niyo, alam naman namin na talaga ang easy ay hindi ganyan. Pero hindi yan ang usapin. Ibig sabihin, dapat, kung talagang alam mo na yan, dun pa lang sa pagdebate niyo si Senator Marcoleta, sinapul mo na si Senator Marcoleta na sinabi mo, alam ko na yan. Kaso hindi niya sinabi yun kasi hindi niya talaga alam yun. After mga 2 days na imasmasan siya, yun, pag-research yung mga kasama niya, sinabi, totoo nga sinabi ni Marcoleta. Kaya nag-post siya sa Facebook niya. Iyan ang pakiramdam ko. Hindi kayo makalusot sa akin. Napakadali pong i-define ng ating exclusive economic zone kung paano nating madi-define din ang ating territorial sea at ang ating contiguous zone, even our continental shelf at ang ating territorial sea, sapagkat magsisimula nga po doon sa archipelagic baselines. Ang nagiging problema po, pinipilit nila na yung West Philippine Sea kagaya na rin ng EEZ. Hindi po. Nung isama po yung Kalayaan Island Group, nakalimutan po nila na yung ibang features na sinasakop po ng ating bansa, halimbawa po yung Pag-asa, yung Parola, yung Kota, yung Langkiam, ito po ay 200 nautical miles away from the baseline, ay from the EEZ. Kaya nasa labas po sila. Alam po nyo, Mr. President, nung nagkaroon po tayo ng hearing sa CA, tinangka ko pong itanong sa ating ilang mga miyembro ng armed forces na nandoon, 35 po sila, Sir President.
Nalungkot po ako nung malaman ko sa sagot nila, hindi pala nila alam na yung ating mga occupied territories sa KIG ay nasa labas po ng ating exclusive economic zone. Ito po yung mga official po ng ating armed forces, Mr. President. Nakalulungkot po sapagkat Tingnan mo ba't di alam yun? Tapos ikaw, leader ka dyan, spokes ka dyan, hindi mo pinapaalam sa mga staff mo, hindi alam yun. Dapat alam yun eh. Parang ganito, yung construction worker, tinanong mo, mga sasabing mga skilled construction worker. Tinanong mo, sir, alam mo ba yung semento kung ilan yan? Na paano yung sa sahig? Hindi ko alam, sir eh. Hindi ko alam, sir. Hindi ko alam. Dapat alam mo yun. Kahit skilled ka nga, hindi ka naman tagahalo lang eh. Alam mo dapat yun. Ibig sabihin, walang tuturo sa'yo. Dapat inaano ka. Eh baka naman kasi puro patutsada ang alam, kaya hindi maituro. Puro paglaban sa China ang alam. Di ba? Hindi maturo ng katwiran. Kaya pala ayaw tumanggap ng katwiran. Kasi ayaw matuto ng katwiran. Ayaw turuan niya yung maksamaan eh. Tama, mali. ano po ang ipagtatanggol nila kung hindi naman po nila alam pala kung nasaan po yung mga isla na ating Tatanggol nila sa sa dakdak. Tinuturuan sila eh. Tinuturuan sila ng ng impacto eh. 'Di ba? Kaya kawawa yung mga iipin natin eh. Naawa ako eh. 'Di ba? Dapat sila magkaroon ng tama sinabi ni Erwin eh. Sino ba sabi ko si Erwin? Magkaroon ng parang school na magturo, parang seminar ba 'yon? Lahat ng tao ma-aware. Ito ang easy, ito yung labas natin, ito yung ating teritoryo, ito yung linya natin, ito yung coordinate natin. Maituro. Yan yung ginagawa sa Rodante Marcoleta eh. 'Di ba? O kaya ang nagsasakripisyo ngayon kung sakali magkagulo, iipin natin. Kawawa naman sila. 'Di ba? Kung magkagulo, papabayaan ba tayo ng mga yan? Tingin mo? Pag nagkagulo, tumindi ang tensyon. Sabi nila hindi titindi ang tensyon. Sino sabi sa'yo hindi titindi tensyon? Pag nagpatuloy, titindi tensyon. Ang tao may hangganan, tandaan nyo yan. Ang tao napikon. Minsan yan, nabibigla ka eh. Ay, ang bait-bait niyan. Hindi ko alam ba't nagawa niya yun. Napuno, ibig sabihin, puno lang sa loob. Diba? Napuno yung tao. Kung mapuno yan, mapuno sa isa't isa, magkaroon ng sindi. Kaya nga sabi sa Rodante Marcoleta, ang isang apoy, pag hinagisa mo ng gasolina, aapoy. Kaya ang kawawa sa atin, mga iipi. Kaya nga tama si si Congressman Marcoleta Henry. Ibara sa kanyo ng mga mayabang na senador. Pati yung spokesperson. Bakit? Nadadamay ang ating mga ipi. Di ba? Imbes na dapat turuan ng leader. Wala. kung sinasakupan. Napakahalaga po no na Mr. President, bagamat ang usapan doon ay teritoryo, dahil sa definition po ng ating West Philippine Sea, ang importante po doon ay yung karagatang sinasakupan natin. Kung isasama po natin ang West Philippine Sea, Mr. President, ang gusto ng Pilipinas kasi, ituring po yung mga features sa Spratlys na isang grupo lamang ng mga isla. Yung tinatawag po nilang offshore archipelago. Ang sabi po ng Arbitral Tribunal, Mr. President, hindi po ninyo magagawa yan, sabi niya, sa Pilipinas. Tama na kayo po ay isang archipelagic nation, ngunit hindi nyo magagawa yan sapagkat you will not be able to meet the requirements of land and water ratio. Kung di po ako nagkakali, Mr. President, ang ratio po is 1 to about 9.135, something like that. Ibig sabihin po, meron pong standard na pagitan po kasi ng baselines kung saan mo ikakapit yung baseline. Kasi magkakalayo po sila eh. Lalong-lalo na po doon sa mga ibang features, Mr. President, na hindi okupado ng Pilipinas. Ang dami po nun. Ang okupado lamang po ay 4. Napakarami po ng hindi natin occupied. Ngunit, mini-maintain po natin ang ating claim doon. Ano po ang pinaka-imposible doon, Mr. President? Hindi po natin pwede silang isali yung karagatan arising from this maritime features in the Calayan Island Group. Ang linaw oh. Dahil lalabag po tayo sa dalawang aspeto. Number 1, yung UNCLOS po, hindi tayo papayagan. Kasi po, yung Article 7 po ng UNCLOS, O, ba't di mo i-debunk yan? Tarela. President, ito po yung tinatawag na straight baselines. Mababiolate po yun kapag kinonect po natin yung features outside our EEC ng mga straight lines
dahil yung strict baselines po natin magde-depart po sa appreciable part ng ating yung general direction ng ating cost. Yun po yung sinasabi ng Article 7. Dahil po kasi sa layo nila more than 200 nautical miles from our EEZ. Pagkatapos po yung Article 47, Mr. President, ito po yung archipelagic baselines. Mababiolate po, ito po yung sinasabi nating ratio of water to land. Dahil nga po, hindi pinapayagang dapat magkakalayo yung features at may encircle mo sila to treat them as one group of islands. Hindi sila pwedeng i-classify na isang unit lamang para lang mag-generate ng sarili nilang maritime space. Ngayon, ito po yung nangyari. Dahil imposible po, dahil nga sa Article 89 naman po, ng UNCLOS din, Mr. President, hindi po natin pwedeng i-appropriate ang high seas. Nakalagay po talaga. Yung mga features po na malalayo sa ating exclusive economic zone, Ayaw maniwala dyan ni Kiko, bulag yan. Yan si Kiko Matching. Kahit pabasa mo sa kanya, ayaw maniwala kahit galing sa official yan. Pabasa mo kahit ano yan, kay School Bukol, kay One Bull, maniniwala yung mga yan. Mr. President, ang layo na po nasa high seas na. Sa layo nila sa bawat isa, they are also separated by high seas. Kapag kinonect po natin mula dun sa ating exclusive economic zone, ma-appropriate po natin ang high seas, mababiolate po natin ang 3 artikulo ng UNCLOS. Pati po yung tribunal ay inconsistent na rin po yung tayo natin. Sinabi rin po niya sa China yun eh. Maski na ikaw China, sabi niya, you cannot regard this prat list as one group of islands or to regard it as one unit dahil hindi ka naman archipelagic country. China, sabi niya, ikaw ay isang continental state. So kapwa po tayo pinagbawalan. Ano po ang aking gustong palabasin dito, Mr. President? Hindi po natin pwedeng saklawin Tama. yung KIG. Pero liliwanagin ko po, yung KIG, atin po yun eh. Yes! Ayan o, Tarela! Ito, sabihin mo. Atin yan. Tapos sabihin niya, ayaw give up, ayaw sa lahat, i-give up ang West Philippine Sea. Sinabi na nga eh. Pinag-uusapan natin land features, teritoryo po yun, Mr. President. Ibang bagay yun. Hindi ko po sinasabang hindi atin yun. Ngunit dahil ang pinag-uusapan natin, West Philippine Sea, yung katubigan natin, imposible pong i-connect natin yung ating exclusive economic zone at ituloy po natin doon sa territorial sea na generate po ng napakaraming features. Magkakamali po tayo. Yun ang pinagbabawalan tayo. Ngayon, bakit po nung nag-hearing tayo sa CA, paano ko po nasabi na imposible yun kako doon sa representative po ng armed forces? Mahihirapan po kayo, imposible, dahil malalabag po natin ang napakaraming artikulo ng UNCLOS. Hindi po natin mai-enclose, hindi po natin makokonect yung territorial seas nung napakaraming features na yon na ating ino-occupy. Magkakamali po tayo at baka sakali, kung gusto nyong gawin, we cannot do that unless, sabi ko, we give up our itong KIG. Hindi ko po sinasabi na i-give up natin. I am only trying to reinforce the argument na hindi at imposible nating gawin. Sapagkat Yun. atin yung teritoryo, Napakalinaw nito. Di ba? Akala niya pag nakarinig siya ng give up na. Pag nakarinig pala siya nag-aaway sa kapitbahay na sinabi ng asawa, kapag hindi ka nagbago, iiwan kita. Pag narinig niya pala, chichismis siya sa buong Pilipinas, o iniwan na yung asawa. Yung pala, hindi pa pala iniwan. Sinasabi lang yun para magbago yung asawa. pero sa tubig, hindi po natin pwedeng itagos yung mga baselines dahil magkakasala tayo at lalabag po tayo sa UNCLOS mismo. Ang dami po ngayong mga gumagawa ng kung ano-anong salita. Sumama na nga po yung napakaraming tao na sinasabi ko i-give up natin ang KIG. Mr. President, Yan, tuwan-tuwa sila Kiko para yung boto sa kanila sa kanyang punta.
bugok, hindi mapupunta boto sa inyo. Ito ata ito si Tarela, magbabala ata senador to eh. kahit tanod di ka mananalo-tanod. Hindi ko sinabi yun. Teritoryo po yun, land features po yun, hindi sakop po ng arbitral tribunal. Ang Ang linaw! sinasakop lang po ng tribunal, yung tubig po. Kaya lang magkaintindihan tayo. Hindi ko sinasabing hindi atin yun. Hindi, sa impertinente sabihin, parehas lang may tubig yun eh. Bakit? Kayo na ba yung tubig? Wala may ari nun eh. Sa lupa pinag-uusapan yung area, yung ano. Yan ang pisagot ng pilosopo, tandaan niyo yan. Teritoryo na natin yun dahil occupied na po natin yun. Ngunit ang pinag-uusapan lang po, yung tubig nila, hindi natin pwedeng i-connect doon sa ating exclusive economic zone. Kasalanan po yun. Mali po yun. Kaya yung nagsasabi po na Ayaw ni Boy Carpio yan. Ayaw ni Boy Carpio yan, ganyan. ayun po, dahil ina-advocate ko rin po na i-give up natin. Saan naman po kayo nakakita ng ganun, Mr. President? Walang ganyan. Ang dami pang AIs ngayon. Nabanggit na rin po kanina. Kinador po kami daw. Kami po ay mga traidor. Paano po bang Ang traitor dyan, yung nag-uudyok sa China, na para mga Pilipino magalit. Gumagawa ng karikatur, nga ganyan, galitin ng China, at kinakampihan pa ni Kiko Matching yung mga mali, yun ang mga traidor. Yung traidor ang isang tao, nililinaw lang po ang basihan Tama. na sinasabi natin kung gusto nating magkaroon ng West Philippine Sea, o di makiusap tayo. Siguro, May impertinente dyan. Anong gusto mo karoon West Philippine Sea? Meron tayo West Philippine Sea, atin yun. Ang kulit ng bungo mo. Iba yung EEZ sa WPS. Pangalan yung WPS na binabanggit mo. Ang kulit-kulit ng bungo mo. Kiko Matching. Pompyang. pag-usapan natin sa pamamagitan ng United Nations na pwede po ba namin gamitin yung ilang mapa na ito-drawing namin at kung inaakala po ninyong mahaba po yung pagitan, nakakita po kami ng maliliit na isla na pwede namin pagpatungan at yung pong land-to-water ratio, maaari po namin magawa ng paraan. Ganun po siguro, pero hindi yung automatic po, tatagos tayo sa mga ganung klaseng batuhan, Mr. Pipilit po natin. Hanggang sa ngayon po, Okay, ang ganito lang po mga tayo, no? Ibig sabihin sa Senator Marcoleta, malinaw. Yung give up na yon, sa itang ano lang yon, empty strategy, empty threat, na walang pinagkaiba doon sa ayaw mong gawin yan, basagin na yung mga plato na yan, ayaw mong patayin yung TV, ibenta na yung TV, ayaw nyo asikasuhin yung gate na yan, tanggalin na yung bakuran na yan, kung ayaw nyo, ayaw nyo diligin yung halaman, bunutin na yung mga halaman na yan, ayaw nyo asikasuhin yung KIG na yan, ipamigay na yan. Hindi alam yan na matatalino. Nang tatalitalinuhan. Lalo na yung boy lowest rank na siya sabi, wala yan. 0% ka sa akin. Maraming salamat sa inyo. Paalam sa inyong lahat.